Nagsasayaw pa ako noon, tapos nagkita kami ni Basilio. Si Basilio kasi niyan, skateboard pa. So, syempre kasama namin si Sisa, di ba? Babae siya. Doon sa Itbulaga, pag tungtong namin doon, ang labanan pala, 3 lalaki. Hindi siya girl power. So, kailangan namin palitan si Sisa para makalusot lang doon. Noong time na yon, nung compilation, puro yung OPM na cover ang nilabas eh. Kilabadang nun, di ba? Yung kamandag ng Marikina, Palacio. Di ba? So, alam na kagad ng tao. So, na siya, cover. Yung sa amin kasi, ipinilit namin kay, pinarinig namin kay Francis M. Madilim na lugar, binabaybay na, habang binabaybay namin, tumigil yung driver namin. Ba't tumigil? Yung pala, may nakaharang na mahabang, malaking puno. So, inisip namin, siyempre, hindi namin, baka, si Francis M nun, gumanong kagad siya sa amin. Sabi niya, nga, tatambangan kami. Kasi yung MIST sa Masat, banda dun sa City Hall yan eh. Bago ka makalabas, may dadaan jeep dyan. So kailangan sumakay ka na agad. Pag hindi ka pag inabot ka ng mga punks, pag sabit mo, gulpi ka. Kung wala kang dati, tapos ang pati mo sobra, ito dapat gawin bago ka pa magangas. Bumili ka muna, men. Huwag mo talagang pumorma. Yo, what's up mga ka-street? Ako nga pala si Nats, aka Nardong Bagsik. At nandito nga pala kami ngayon sa A. Bonifacio, Marikina. At syempre, kasama ko si... Righteous 117 Mobsters. Kasama namin ngayon yung mga legends ng Marikina. Isa-isa natin kilalanin itong mga to. Tao po! Yan o! Yo, brother! Hira. Musta? Yan o, musta brother? Joe Hassel, Crispin, Andy. Yan o! Domon, balita. Yan o. Sa Lordman Leathercraft. Kamusta, brother? Yo, what's up? Crispin in the house, crazy as Pinoy. Yeah, at ito ang aking storya. Nagditiwang na ang puso ko pag ako'y inaantok. Wala na akong pakialam kahit pa. So yun, nagsimula ako mismo sa hindi pa ako crazy as Pinoy. Siguro, meron kami mga nun eh. Actually, dancer ako nun eh. Sumasayaw-sayaw ako sa school. Tapos, nagkaroon ng, ito na, yung pumasok na yung 1995-96. Yung mga gang. Ayan, at syempre, napasok kami. Ang inyong lingkod, syempre, kaya si Basilio. Ayan, kami munang dalawa sa OPG. Ayan, ang original Pinoy Gangsta. Ayan, shoutout sa inyo, mga kapatiran, mga kapatid natin sa gang, OPG. Ayan, doon nagsimula eh. Nagsasayaw pa ako noon, tapos nagkita kami ni Basilio. Si Basilio kasi niyan, skateboard pa. Nag-skateboard pa yan. Tapos minsan, nagpapanggap na na yung formang punks. Kasi nung time na yon, uso dito yon yung onti pa lang ang rapper or hip-hop. Dito sa Marikina, onti pa lang. Tapos may mga konsyerto rito, banda, ayun. Tapos may yun na nga, nauso yung mga punks. Ayan. So, hindi namin yung mga bihisan nila eh. Yung mga pormahan, syempre, iba ang porma nun. So, doon naglaro, tambay-tambay. Ayan. Panahon pa nun, madalas pa yung brown out. Ayan, madalas ang brown out nun. Tapos, nagkaharap kami ni Basilio sa kasi magkalugar lang kami. As in, dito sa Malanday, Marikina.
Halos magkapit-bahay lang kami niyan. So, nagkikita kami madalas. Pero hindi kami nagkakausap ng about sa rap or hip-hop. Hindi kami nagkakausap about doon. Then, may time doon na brown out. Ayan, nagkakahiyaan kami minsan pag walang ginagawa, maulan, tas brown out pa. So, masaya yung mga tao sa labas. So, yun. Meron kaming tropa na magaling mag-beatbox. So, magaling siya mag-beatbox. Halos hawig din ni yun. Kung tawagin namin yun, si Andrew E. Kasi hawig ni Andrew, tsaka pati yung pananalita niya. Kuwang-kuha niya. So, yun, pag nagkakasama kaming tatlo, ayan, maglalabas na kami, parang freestyle dati. Pero hindi pa talaga ako marunong talaga nun. Kasi nga, dancer ako nagsimula ako sa sayaw. So yun, habang nag-brown out nun, yun, nag-enjoy lang kami. Kanta si Basilio, yung mga kanta niya, yung mga kabisado niya, ako rin, ganun din. Tapos, narinig niya sa akin yung yun, dun na, kasi kainitan nung 96, siyempre, ang time nun, Francis M., Andrew E., doon na nagsimula yung rap Pero, ako kasi pumasok ako, master plan era na, ayan. Yung, siyempre, hip-hop culture na. Although, may mga rap din na ginagawa na, may mga kabisado na, mga cover. Yun, doon kami nag-spit, yan, yung mga brown out time na yan. Ayan, hanggang sa nakitaan siguro ako ni Lolo Basilio ng Oo, kasi ang master plan nun, kinakabisado ko talaga. Actually, English siya. Hindi naman tayo talaga ganun mag-English. Pero gustong-gusto ko yung rap nila nun. Yung The Way of the Plan, Fix the World Up, tsaka yung sumikat nila, yung Bring That Booty, yan. So yun, nilarap ko kay Basilio, namamangha siya. Ba't alam niya to? Diba? So hindi niya rin yun dahil ang mas inaanoan ni Basilio mga underground na rap So nung narinig niya yun, ayan, collab na kami. Hanggang sa pumasok na dyan yung nagrarap na kami sa iba't ibang barangay. Hanggang sa bumuo na kami ng mga rap. May kanta kami, mga progressive yun Mga progressive song yun Our title, Magnanakaw. Pero meron kaming isang ginawa. May isang ginawa si Basilio. Actually, hindi pa ako nagsusulat nun. Si Basilio may nagawa siyang yung Iwas Droga. Yan. Diyan kami nagsimula na talaga na yung sariling compose na. Iwas Droga yon yung title ng kanta na yon. At the same time, siyempre, may gang na pinasukan kami nun. Sumasama kami kung saan-saan, iba't ibang lugar. Tapos, yun, doon namin ipe-perform. Yan, yung Iwas Droga. Kanta na yun. Kasi talagang boom bap yung dating. Tapos, natutuwa rin sila pag nirarap namin yun. Kasi, ang title nga, Iwas Droga. So, bawat barangay, kumakanta-kanta na kami yan. Minsan nga, ayaw pa kami pakantahin. Minsan, kami pa yung nagpo-push na, baka pwede kami sumalang dyan. Minsan, pag ayaw talaga, minsan, kami pa magbabayad makakanta lang. Oo, ganun. So, yun yung mga time namin ni Basilio nun. Dalawa pa lang kami nun. 95, 96 yan. 97 hanggang 2000. Ako, ang Craziest Pinay kasi yung kumukontest na Kasi hindi pa talaga siya, hindi pa Craziest Pinay yung pinangalan Hanggang sa nakuha namin si Sisa nun. Si Sisa kasi, nalipat lang din sa lugar namin. Tapos, hanggang sa, napunta namin siya. Nakilala namin, magpapagupit kasi kami ni Basilio nun Tapos yun, narinig namin yung boss ni Sisa. Nasa CR siya. Ang nakakala namin, kasi ang sabi nung mama niya is, yung ate niya yon, yung Grace. Yun, hanggang sa kinilala namin siya, nakikita niya kaming kumakanta sa mga barangay namin. Yun, hanggang sa tinanong namin siya kung pwede siyang maging chorus kasi merong contest na sasalihan. Hanggang sa, ang pangalan pa namin nun, nung tatlo na kami, sumasali kami sa contest. Triangulo. Yan, Triangulo. Kasama na si Sisa nun.
Triangulo pa nun. Tapos, yan, sali kami, iba't ibang contest. Hanggang sa tumagal, may sinalihan kami sa Santa Lucia East na parang ano siya malaking contest siya, iba't ibang lugar yung sasali. Minsan may galing pa sa Olongapo, may ibang lugar. Tuwing Thursday yun, pumupunta kami. Tapos, yun, unang sali namin, natalo kami doon eh. Hindi kami pumasok. Elimination round. So, hindi kami pumasok. Tapos, may kumausap sa amin doon na, ewan ko kung staff yon or crew or judge, isa siya sa judge doon nung time na yun. Sabi niya, balik kayo. Sabi niya gano'n. Baka hindi lang natipuan ng mga judges yung kanta nyo. Pagbalik namin ng Thursday, susunod na Huwebes, yun na. Pagsalang namin, pasok kami. Tapos, hanggang sa umabot sa grand final, ayun, dyan, nakalaban pa namin sila Badang nun eh. Oo. Oo, sila pa Jutes na, yung Cubao Pasi. Nakalaban pa namin yan. Sila Luns. Alam ko, sumali rin sila Luns doon eh. So, hindi na kami nag-abot doon. Pero, kami yung hinirang na, na grand champion noon sa labanan na yon. Anong contest ulit to? Jet Set siya eh. Jet Set Philippines siya eh. Iba-ibang lugar yan eh. Pero parang ano siya eh, sigarilyo. Na ibang bansa. Parang ganun siya eh. Oo. So, yun. Sponsored event. Tapos, yun, ang judge nun, yan, Viva Records. Andyan na sila. Bugatti na event pala eh. Oo, tapos andyan na sila, dyan na namin nakita si Zyke. Tapos, Salbakuta and Andrew E. Yun, halos sila na rin yung mga judges dyan. Contest. Hindi, siguro, yun na, yung Isa Itbulaga na. Oo, yung year 2002 yun eh. Yan na, yung pagkatapos namin doon kasi sa Jet Set na yun, may kumausap sa amin na nun eh, na parang talent scout. Yun, meron yun na yun. Rekta to, meron nga daw magaganap na contest sa Itbulaga, which is yung Republic. So yun na yun, siyempre kami yung grand champion doon. Siyempre, inano rin nila kami na sumali ron. Inikayat din nila. May talent scout noon na kumausap sa amin. Tinry namin, siyempre, Itbulaga yun eh. Di ba? So yun yung hindi ko malilimutan yung sa contest sa Itbulaga. Kasi, grabe yung inano namin na experience doon, yung preparation namin. Kasi ang labanan noon, nung una, so syempre kasama namin si Sisa, di ba? Babae siya. Doon sa Itbulaga, pag tungtong namin doon, ang labanan pala, 3 lalaki. Hindi siya girl power. So kailangan namin palitan si Sisa. Para makalusot lang doon. Kasi yun nga yung audition namin. Tapos yun na. Sino yung pinalit yun? Pinalit namin doon. Nakakatawa pa nga yan eh. Kasi yung pamilya ni Sisa, yan? Mga singer din talaga. Ang napalit namin sa kanya, yung kuya niya. Kaboses ni Chito Miranda yun. Yun yung naging una. Siyempre, nawala si Sisa. Dahil nga, papasukin namin yung puro lalaki. So, kailangan. For the boys eh. So, kailangan palitan namin si Sisa. So, yun yung una namin experience sa Republic noon. Tapos, lumabang kami. Tinalo kami ng Trio de Robo. Yeah, kung alam nyo ang Trio de Robo, oo. Tinalo kami, Montalban niya, mga taga Montalban, sila, Agliac. Tinalo nila kami doon. Tapos, yun na. After nun, syempre, naging class or maging matagumpay yung yung Republic na volume 1 eh. Nalabanan na for the boys eh. Ang nag-champion yan sila sino? Koponan ni Batute. Ayan, sila Bradus. Yan. So yun, nung natapos yun, yung Republic 1, syempre, in demand sa mga tao, gusto ulit magkaroon. So, nagkaroon ng Volume 2. Nagkaroon ng Republic 2. Yun na yung may babae. Yan na yan. Yun na yung may girl power. So, dun sa pagkatapos nung champion nung Republic 1, kami kaagad yung unang tinawagan ng audition master noon. Kasi alam nila na kami yung nag-audition na may babae. O kami kaagad yung hinanap, tinawagan nila kami. So yun na,